Hello mga kaboy takas, magandang gabi po. Ngayon po ay Sabado na patatlong araw sa Triduum ng tinatawag natin Paschal Triduum. Pero itong Sabado de Gloria ay ang tawag ay Easter Vigil. Ibig sabihin ay pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay or Besperas ng Pasko ng Pagkabuhay. So kapag ka po ganitong Easter Vigil, meron pong mahalagang bahagi ang nangyayari. Meron pong tinatawag na service of light. Yun po. So yung pagsisindi ng ilaw na kung saan ay doon gaganapin yung pagsisindi ng tinatawag na Paschal Candle, yung malaking kandila. Pagkatapos ng Paschal service of light ay the liturgy of the word, salita ng Diyos. Ito po yung mahabang pagbasa. Hindi ko lang alam ngayon kung ginagawa pa rin yung mahabang pagbasa. Tapos, ang pangatlo ay Liturgy of Baptism o yung pagsasariwa ng binyag. At sa, if I'm not mistaken, dito rin ginaganap yung pagbabasbas ng tubig na nagagamitin sa binyag. Tapos pang-apat ay di yung Holy Mass, Holy Banal na Misa, yung banal na pagdiriwang. Okay, so tunghayan po natin maya-maya. So kami po ay nandito sa labas ng simbahan sa patio para po dito magsisimula ang pagdiriwang, ang rito ng bahagi ng Easter Vigil. Okay? So lahat dito ng tao ay nasa labas. May kanya-kanyang dala ng kandila. Ako'y meron din, kaya lang ito wala kasi akong puti. Mamaya makikita nyo sa liwanag to. Kulay pink ito na mataba. Okay? So yan muna po mga kaboy takas ha. Time check. Alas 8 po ng gabi. Yan po ang oras ng simula ng pagdiriwang. Okay? So, mamaya po ulit. Bye-bye! So, simula na po ang pagdiriwang. Ang piyesta ng lahat ng mga piyesta. Ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kabanal-banalang gabing ito, isasabihin natin at ipagdiwang ang pagtawid ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan patungo sa pagkabuhay. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang ating kaligtasan. Ito po ang pinaghandaan natin sa loob ng 40 araw. Grabe mga motor na ito. Ay maghahatid sa ating muling pagsilang sa ating pagkabuhay kaisa ni Kristo. Maging isinawa ang ating kamalayan at tayong lahat ay masiglang makiisa at gumanap sa mga pagdiriwang na ito ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang unang yugto ng pagdiriwang ay ang pagpaparangal sa ilaw. Mga kapatid, sa kabanal-banalang ito, ipinagyayarihan ang pagtawid ng ating Panginoon sa Kristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay. Ang sambayanan niya ay nag-aanyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa pagganap ng magdamagang pagdiriwang. Sa pagganap natin sa alaala ng Pasko ng Panginoong nagtagumpay, sa panginig ng salita at paghahain ng kanyang buhay. Maasahan natin tayo'y makakapakinabang sa kanyang pananaig sa kamatayan at pamumuhay sa piling niya at ng amang may kapal. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong anak, kami iyong dinulutan ng ningas ng iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal at pagkalooban mong kami papagningasin itong aming pagdiriwang upang makasapit kaming may dalisay na kalooban sa walang maliw na kaliwanagan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So, ari po ibabasbasa na ang apoy. So, kanina po ay malakas ang apoy, may mahina na. So, pinabasbasan po ng pari ang apoy. Yan. So, basbas ng apoy. At dun po sa apoy nila kukuha ng liwanag o ng sindi para sa Paschal Candle. Yan. So,
So hindi lang po natin nakikita dahil medyo hindi lang sa blur gabi. So ang nakikita nyo pong liwanag na yan ay di yun yung may apoy. Ano? So yan yung mga kabaytakas. So unang yugto ng Esperance ng Pasko ng pagkabuhay ang service of light. Yun. Iniinsensuhan po mga kapatid. Mamahal ngayon sa bayang Hinirang. Ngayon So ngayon naman po ay lalagyan ng mga tanda ang Paschal Candle. Sa Yung pagguhit sa krus mula sa itaas. pinapaliwanag naman po. Si Kristo ang nagmamahal simula pa noong araw. Wakas natin siya't hantungan. Si Yeso Kristo ay nabuhay. Lord. Siya'y ating kaliwanagan. Sa pagguhit ng alpa sa ululan ng krus. So ginugihitan po yung Paschal Si Kristo ang Candle. pinagbulan. Mamaya makikita po natin. Hopefully makita natin ng malapitan pero baka hindi. Si Yeso Kristo So usually po yun po ang ginagawa ng pari. Nilalagyan po ng mga tanda parang cherry na ang kalalabsan po ay krus. Si Kristo ang siyang hantungan. So begay kanyang larawan. Siya ang ating patunguhan. Si Yeso Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Sa pagguhit ng unang bilang ng taon sa itaas ng kaliwang sulok ng krus. Kay Kristo nabibilang lahat ng panahon at araw, bawat yugto ng pag-iral. Si Yeso Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Matapos pong mabigyan ng tanda ang lalaki ng tanda ang kandila, ngayon naman po isisindihan ng Paschal Candle. Medyo blurred nga lang. Sindihan ng inyong mga kanila. So ngayon po ay magsisindihan ng kandila Pag nasindihan ng inyong kandila, sindihan po ninyo ang kandila ng mga tao. papunta sa loob ng simbahan. Kung makukuha. Kung hindi po makukuha, kung nasa sa kandila. Kandila ko. Hindi nga lang ang puti pero okay lang naman. Kulay pink ito mga kabaytakas. Kulay pink na may design. At least. Kami po muna Ang pink ang ay pupunta sa kanto meaning ay rejoice. Papasok ang mga tao. Sisindi po kayo ng kandila habang kami pupunta sa may pinto ng simbahan. Ayan. So magpo-procession papunta sa loob. E di ang huling papasok ay ang mga tao. Okay, mamaya mo mga kabaytakas ha. Sabay mo na po. Ano po, napagisindi. Sa diwa natin isipan, Hangin. si Yeso Kristo'y Yan. nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan. Ayos, ang akin ay rejoice. Okay, napasok na po sa loob ng simbahan. Sana yung mga pare muna bago ang tao. Sa huli na ako, sa huli. Yan guys. Napasok na po sila. Sa Jesus nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Magalang. Ako, matay na. Nangin. Alright. Dapat pali nakagarme. Ayan. So, papasok na po kami sa loob. Sige mga kabaytakas, mamaya na po uli ha. At baka magkasunugan din eh. Aakit muna tayo.
Kay Jesus na ating ilaw sa liwanaging isipan. Si Hesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Okay, mamaya na muli mga kabitakas. Kami po'y nasa loob na ng simbahan mga kabitakas. Ing-ing. Si Hesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sadya mo na kung walang ilaw, ano kaya sisindihan. Makabitangan. Rose, magandang gabi. Ang ganda naman ng kuha nito. Kulay pink. Yun, dinuhay na ang ilaw. Alright. Magdiwang Hesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. ang huli ng paligtasan, magbuhat ng kalalaman, magsayang sa Putahan, si Hesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Bilang ng sangwayanan, puno ng simbahan, magsaya sa kaligtasan. Si Hesu kaliwanagan. Sunating isipan, itaas sa kalaitan, ang ama'y kasalamatan. Si Hesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ngayon na ang kapistahan ng Panginoong namatay upang sa ating kalagayan. Si Hesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang pagdiriwang ng linating magsilang sa tubig ng kaligtasan. Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
liwanagan. Hangin namin itong ilaw, sa disang na matagumpay ng anak mong minamahal. Si Jesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Yan po ang ating first part. Mga kapatid, nasimulan na natin ang magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Magaling tayong mabuti sa salita ng Diyos. Isaloob natin kung paano niyang ginaganap sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ang pagliligtas niya sa mga hinirang na tao. Noon niyang sumapit ang itinakda niyang panahon, ang kanyang sariling anak ay kanyang sinugo upang maging ating tagapagligtas. Hiligin natin sa Diyos ang kaganapan ng kaligtasan na nangyayari ngayon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagtubos sa tanan. Ang mga kandila ay iipan, tayo uupo at pakikinig sa mga pagbasa. Okay po. So, second part na po tayo, ang Liturgy of the Word, mga kabalitakas. Hello mga kabalitakas. Magandang gabi po uli. Ngayon po ay babasahin ng Gospel. So, after po ng mahabang pagbasa kanina, 7 pagbasa, 7 salmo, kinanta na rin ang papuri. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. So, kahit ang aking sinasabi kanina, nabasa na po yung second part ng ating Easter Vigil, yung Liturgy of the Word, 7 pagbasa, 7 salmo, nakakanta na rin po ng papuri. Ngayon naman po ay yung tinatawag nating regular mass. Babasahin na po ang gospel. Umaga-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang papangong inihanda nila. Nang dumating sila, naramdaman nila na igulong na ang patong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang 2 lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod. Sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan na ipagkanto sa mga makasalanan at maipako sa krus. At sa 3 araw ay muling mabuhay. At naalaala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana, at Maria ina ni Santiago. Sila at iba pang mga babae kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Ngayon may tumindig si Pedro
at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong ligo. Kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang Gabi po Yan, sa bili na uli ni lahat. Father Renz. Magandang gabi po, Father. Ligayang Pasko ng pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Merry Christmas. Tatlong araw ating ipinagdiriwang at ginulita ang pagpapakasakit, kamatayan, at ngayon ngay ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Gaya ng sabi ko sa inyo, ito'y isang buong pagdiriwang. Hindi hati-hati, hindi hiwa-hiwalay. It is a continuous celebration. Simula Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado ni Gloria. Kaya sinikap natin pag-ugnay-ugnayin, pagtugma-tugmain ang ating mga pagdidilay. Kung maalala po ninyo ng Huwebes Santo, ang diwa ng pagdiriwang ay ang kapaitan. Ang kapaitan ng kalooban ni Jesus, hindi lamang sa kalamang malapit na ang kanyang namimintong kamatayan, kundi ang kapaitan ng kanyang kalooban sa pagtataksil, pagkakatuwa, pagkakaigor ng itinuring niyang mga kaibigan. Kapaitan. Kahapon, Biyernes Santo, binigay natin ang salitang katahimikan. As we saw, as our reflection yesterday, God seemed to be quiet. God seemed to be silent. But on our part, we seem to be quiet. We seem to be silent. Nananahimik tayo sa mga pagkakataong dapat tayo magsalita. Kumakahimik at nagsasawalang loob tayo sa mga pagkakataong meron tayong dapat sabihin. Katahimikan. Ngayon naman, sa gabi ito, isang salita ang ating ibibigay at magiging punto ng ating pagdidilay. And that word is the word kadiliman. Sapagkat nagsimula ang pagdiriwang ngayong gabi sa kadiliman sa labas hanggang sa loob kung tayo pumasok sa simbahan. Darkness, kadiliman ang namayani. And that darkness is a very clear representation of what we felt. And what did we feel? Mourning. Dalamhati. Nagdalamhati tayo sa kamatayan ng Panginoong Jesus. At patuloy tayo na nagdadalamhati sa pagkawala, sa pagdisan, sa pagpanaw ng mga minamahal natin sa buhay. Makikita natin, kung di ako nagkakamali, bukas ang umaga, ito magiging mabuting balita, ang pagtangis, ang pag-iyak ni Maria Magdalena. At alam natin, crying and mourning means a lot to us. Nangangahulugan ang maraming bagay sa atin. Crying means naming your pain or addressing them.
acknowledging the feeling, not hiding what you feel, and most importantly, crying is facing your grief. Yung dalamhati na nararamdaman, naranasan natin sa pagkamatay. Dalamhati na naranasan natin sa pagkawala. Ibig sabihin, when you mourn, when you cry, it shows that you are human. Taong-tao ka kapag ikaw ay nagdadalamhati. And it is an appeal to emotion. Pero, sa gabi ito, pinakikita sa atin, we do not remain in mourning. Hindi tayo mananatili sa dalamhati. But we continue on. We move on from mourning to mourning. M-O-R-N-I-N-G. Mula sa dalamhati patungo sa umaga. At alam natin ang umaga ang pagbubukang liwayway ng pag-asa. From dalamhati to luwalhati. Yun ang magandang makita natin sa gabi ito. At kapag merong luwalhati, merong pag-asa. Sa kanyang pong liham pastoral, ang ating pong minamahal na Arsobispo nagbigay ng 6 na mga current issues. Nasasabihin natin pananatili sa dilim. Binigay niya na AI, Artificial Intelligence, na sa mga panahon ito'y sumasako at sumasaklaw, hindi lang sa pag-iisip ng tao, kundi maging sa kanyang moralidad at maging sa ating pananampalataya. That is Artificial Intelligence. Binigay din ng Arsobispo ang mga issues ng fake news, ang pagdapastayan sa kalikasan, kalughaan, suicide, at ang domestic violence. Lahat ng ito'y makikita natin pananatili sa kaliliman. Pero, hindi tayo manatili sa kaliliman kung hahanapin natin ang Panginoong uling na buhay. Kung maranasan natin hindi lamang ang dalamhati, kundi ang luwalhati. At sa gitna noon, dalamhati at luwalhati, in between the morning and the morning, there is what we call meaning. When you find the purpose, when you find the goal, the end of everything that has happened, makikita mo ang dahilan, ang layunin, at para saan ang lahat ng mga nangyari nito. And what is the purpose? No other than salvation. Kaya pagtingnan natin ang kaligtasan ng tao ay dinulot at kinamta ng Diyos sa pagkamatay ng Panginoong Hesus para sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng daan upang makita ang dahilan. Kaya ito po ang mga minamahal, ang movements from morning to morning, mula sa dalamhati patungo sa luwalhati. At doon natin makikita mayroon pang
pag-asa. Noong nagdaang Marso, ng taong kasalukuyan, ang mga pari, mga madre, relihiyoso, relihiyosa, kasama na ang mga seminarista at leader laiko. Nagkaroon po kami ng Lenten Recollection at binigyan pamagat ng ating Arsobispo ang Lenten Recollection na yun bilang ambag. ANBAG, Arsidiocesanong Misyon, Ambagan, Bayanihan, Ambagan, at Gabayan. At uwing tinunan, ano ang mga katidimang naranasan ng tao? Ang katidimang bumabalot sa mundo. Pero hindi nga tayo dapat manatili sa kadidimang iyon. Hindi tayo dapat manatili sa dalamhati. Hahanapin natin si Jesus. Hindi na sa mga tao. Hahanapin natin si Jesus, hindi na sa walang namang libingan, kundi hahanapin natin si Jesus na muli na buhay. Taglay ang kanyang luwalhati. At doon sa luwalhati yun, nakikiisa at may ambag tayong lahat. Ang lahat po ay sa Okay. tumahinig at magkilala. Tapos na po ng homily. So ngayon naman po ay magbabasbas ng tubig para gawing tubig pabinyag. Sa aming piling. Ano ba't ang tubig na iyong nilikha ay naging tagapagpahayag ng iyong pagpapala? Ama namin, no, ang daigdig ay iyong lalangin, ang iyong espiritu ay lumulukob na sa tubig, lumulukob na sa tubig bilang simoy ng hangin, upang ang kakayanan nitong bubuhay ay maging tagapagdulot ng iyong kabanalan. Ama namin, ang sansinukob ay iyong panibagong ginawa noong ipahintulot na magkaroon ng malaking paha upang ipahiwatig na ang tubig ay may katangian na tumapos sa kasamaan at magpasimula ng kabutihan. Ama namin, ang mga anak ni Abraham ay pinatawid mo sa karagatan noong siya'y palayain mo sa pagkaalipin sa Ehipto upang ipahiwatig ang mangyayari sa mga bibinyagan bilang mga kaanib sa iyong sambayanan. Ama namin, niloob mong noong binyagan ni Juan sa ilog Jordan ng anak mo ay maganap ang paglukob sa kanya ng Espiritu Santo. Niloob mong dumaloy ang dugo at tubig sa sinibat na puso ng anak mong iniibig. Niloob mong mabuhay muli ang iyong anak na nagutos sa mga alagad. Kumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magtaglay nawa itong tubig ng pagpapalang kaloob ng Espiritu Santo na idinudulot ng mahal na anak mo upang ang mga tao na bawang nilikha ayon sa iyong larawang dakila, ngunit nasadlak sa lusang ng kasalanan, ay mahugasan ngayong sila'y bibinyagan para makabangang taglay ang iyong kalinisan sa muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo bilang mga kaanib ng iyong angkan. Ama namin, inilulog namin sa iyo, manaog nawa sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo upang mapuspos ng iyong Espiritu itong pambinyag na tubig at sa gayon lahat ng nakikiisa sa kamatayan niya sa pamamagitan ng binyag ay muling mabuhay na siya rin ang kasama bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Manatili pong nakatayo ang mga bibinyagan. So may mga bibinyagan po mga kaboy-takas. Kaya po natin, marami yata sila. So usually po pagka ganitong Easter Vigil ay marami po ang binibinyagan pero mga matanda na. Okay, so yun po mga kaboy-takas. Nasa unahan. So
So pagsasariwa ng binyag naman po ngayon, liturgy of the baptism. Opo, tinatakwil namin. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ang mga gaway ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ang mga pang-aakit ni Satanas upang sumaway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Kaya naman po ay ating haharapin ang ating pananampalataya. Tatlong katanungan muli ang ibibigay sa atin. Sa pagkakataong ito, ang ating pong itutugon, Opo, sumasampalataya kami. Opo, sumasampalataya kami. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, na ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinago sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng nangamatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba'y sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Kristo, tayo'y pinatawad sa ating kasalanan noong tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan naman na tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po kayo, mananatiling nakatayo ang mga So, bibinyagan. bibinyagan na po itong mga malalaki. Nakita nyo naman po mga kabutakas. Tama na po rin. Medyo blurred pagka sobrang lapit. Yan, bibinyagan. So, ganyan po ang tradisyon kapag ka Easter Vigil, may mga binibinyagan po sa gabi. Okay? Sige po mga kabutakas, babay na muna. Bye-bye. Mga kabutakas, ngayon po ay tapos na ang ikatlong bahagi, yung pagkasariwa ng binyag. Ngayon naman po ay nasa ikaapat na bahagi na tayo, yugto. Tinatawag natin na ang pagdiriwang ng banal na hapunan. Okay? So yan po, offertory na po ngayon. Yan. Okay mga kaboy-takas, babay po uli, mamaya na po uli. Hello mga kaboy-takas, katatapos lang po ng misa. Ngayon naman po ay gaganapin ang salubong o dagit kung tawagin. So ipoprosesyon po si Jesus na nabuhay at saka yung si Mama Mary, yung Mater Dolorosa na image. So ngayon po ay dala kung paano baga ito. Nasa sila? Ito hindi. Ito ipawin na. Siya. Anyway, so yan na naghihintay po ang lahat kung paano sisimulan. Let's see na lang po mamaya mga kabaytakas. Bye-bye po. Ayan na. Yan yung sinasabi natin na si Jesus na muling nabuhay, mga lalaki. Tapos ang mga babae, di sa kay Mama Mary. Di na yung mga boys. Di ni kami. Ayan. Wait lang. So, ate, mga babae at lalaki. Picturean niya muna natin. Picture natin. Oh, madilim. So, David. Oh, ikaw ka. Oh, mabilis lang naman to. Vice Robinson! Okay. Sini kuya.
Ayan, so may procession po ngayon na ito na may konti lang, no? So, nakahiwalay si Jesus, mga lalaki, tapos sa mga babae na may si Mater de la Rosa. Hanggang ang dilaw. Sige po. Ayan na, mga kaboy-takas, nagsalubong na si Jesus at ang si Mariang nagdurusa. Ayan. Oops, hanggang tayo. Ayan. Okay. Dito tayo, sa likod. Ano dito sa likod? Yan na. Perform, mali pala akong pesto. Dapat dito tayo sa unahan. Para nakakita sa kanila. Oops. Performers. Oops. Yan po. Makakitakas. Wow. Ito muna. Pamo natin ang andila. Rico. Right. Doon si Maria. Inalis na ang sagabal. Yung Mater de la Rosa. Yay! The angels. Yun, dadagit na. Alright. Ako, mali pala. So, tayo doon sa kabila. Ayos. Mali pala ang pesto ko. Dapat pala yung doon. Oh, the angels. Yung music. Oops, pamantog.
Sa pusika'y namatay, ngunit muli ka naman. So ito po ay bahagi ng tradisyon na pagka mayroon pong pagkabuhay ay may tinatawag na salubong at sa dagit. So ano po ay pagpaparangal sa mahal na poong Jesus bilang nabuhay na magmuli pang kanyang ina, si Maria. Ayun po ang kanilang performance mga kids. Okay, meron pa, isa pa. Wala na yata. Meron pa. Okay. Nice children. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pangalan po natin ang minamahal na kurang, Father G. Ang po pinapabot sa puso salamat sa inyong lahat na nakibahagi ng isa sa ating salubong at dagit sa mga batang ito na sumayaw ng bati. Ito po silang palakpakan. Hindi po sa mga nagturo, handa sa kanila, kasama ng mga teachers, ng mga magulang. Salamat po sa inyo lahat. Mapakagis po natin sa kanila. Sabi po ni Ray Valera sa kanyang nagdanawitin noong 2005, kapag ay malayo pa ang umaga. Ito lang ay lapit na. Umaga. Sabi niya hindi matanaw Ang liwanag. Kaya sa katuhanan, natanong na natin ang pag-asa, walang iba, kundi ang muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Amen? Amen. Amen. Gabi, salamat po sa lahat. Okay mga kabalitakas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Maraming kayo makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa inyo. Okay. Mga kabalitakas yan. Diyan po rin tatapos ang Easter Vigil. So, happy Easter po sa lahat. At higit sa lahat ay purihin ng Diyos. Amen. So, yan po. Tatapos lang ng celebration. Happy Easter po uli. Atin po nga ng picture ito. Yan. Happy Easter. Hawak man lang ang din. Hawak. Yan. Hello po, Mama Mary. Tsaka mabuhay na magpaling si Jesus. Yan. Okay.
Okay. Oops. Ayan, picture ako. 1, 2, 3. Yun. Performances. Performer. Nakita. Okay na. Okay. So again, maraming salamat po mga kaboy takas. Salamat po ng marami. Happy Easter. Oh,